Ano? Patay gutom ang pinanggalingan niya kamo? Oo, mga. Mahirap lang sila. Pero mahal na mahal ko si Sheena. Oh, hindi ko siya gusto. Dahil sigurado na ang kayamanan lang natin ang hinahabol niya. Hindi, Mama. Mabait po si Sheena. Kung sinabi ko na hindi ko gusto, hindi. Kung sabihin ko rin na walang makakahadlang sa akin, Mama, ikinalulungkot ko. Kahit kayo pa. Ano? Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Tay, uminom na kayo ng iyong gamot. Ay, sige anak, salamat. Ayaw kong iwan kayo na hindi nakainom ng gamot. Kung pwede sana, hindi na ako papasok. Huwag kang mag-alala sa akin, anak. Maliban sa wala akong kita, magagalit ang boss ko kung hindi ako papasok. Sheena. Kaya magtiis kayo. Kung wala kayong kasama ha, hindi bali at hanggang madaling araw lang ako. Oo, sabi ko naman, huwag kang mag-alala sa akin, anak. Gagaling din ako. Ingatan nyo sana ang sarili nyo. Kung bakit naman kasi nagpaulan pa kayo. Mabuti naman at ang araw kanina nung nasa garden ako. Oh siya. O sige, ito na ang gamot na inumin nyo. At Salamat. tubig. Salamat. Uminom na kayo. Sige, anak. Sheena, halika na, alis na tayo. Ha? Andyan na si Glory. Sumundo sa akin, tay. O sige, ibigay mo na yung tabletas. Inom na ako. Bihis ka na. Kailangan mong pumasok. Aba, akala ko nakahanda ka na. Pero hindi ka pa nakabihis. Hindi pa. Nasikaso ko kasi si Itay. Dahil nilalagnat. Ha? Pinainom ko pa ng gamot para makaginhawa. Naulanan si Itay kaya nilagnat. Paano na yan? Huwag mong sabihin hindi ka papasok. Kung pwede lang sana. Dahil hindi ko gusto na iwanan si Itay na masama ang pakiramdam. Paano ng mga customer? Yun lang iniisip ko. At hindi pwede. Dahil wala akong sweldo. Kung hindi ako papasok, wala akong maibibili ng gamot ni Itay. Sige na nga, magbihis ka na. At malilate na tayo. Baka may masabi pa ang floor manager natin. Yun naman kasi eh. Akala mo kung sino. Talo pa ang may-ari kung magsalita. Di, magtsaga tayo. Wala naman tayong ibang mapapasukan. Dahil pareho tayong walang pinag-aralan. Hanggang high school graduate lang tayo. Sige anak, mag-ingat ka sana. Opo, Itay. Huwag kayong mag-alala sa akin. Kung sakali na may problema, alam naman niyo ang tumawag sa akin dyan sa keypad ng cellphone na iniwan ko sa inyo, ha? May load po yan. Oo, huwag kang masyadong mag-alala sa akin. Ikaw ang dapat mag-ingat. Lalo na dyan sa pinagtatrabahuan mo sa lugar na yun. Ay, huwag kayong mag-alala, Itay. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. O sige na, baka mainip si Glory na kaibigan mo na naghihintay sa'yo. Punta ka na. Bilib naman ako sa'yo sa pagmamahal mo sa tatay mo, pre. Mahal ko ang Itay ko. Siya lang ang nagmamahal sa akin. Kesa yung nanay kong walang konsensya. Oo nga naman. Hindi ko gusto na maging masyadong malungkot ang Itay ko dahil sa nangyari sa kanila ni Inay. Mabuti naman at nakalimot ng tatay mo. Hindi ko na nakikita na lasing o kaya'y nakainom. Ay, kinausap ko na huwag niyang sirain ang buhay sa walang silbi na tao. At salamat, nakinig naman sa akin. Oo nga. Kuya, dyan na kami sa susunod na gusali. Atrasado kayo ni Gloria. Oo nga eh. Sorry ha. Kanina mo pa ba ako hinahanap? Okay lang. No problem. Nilagnat kasi ang Itay ko at hindi ko basta maiwanan.
Hindi sana nga ako papasok pero wala akong sweldo. Paano na ang buhay namin? Ganun ba? Alam naman ni sir, no work, no pay kami dito. Ganun. Oo, kaya kailangan na pumasok kami. At kung hindi, ay gutom ang aabutin namin. Mahirap palang trabaho ninyo dito, no? Mahirap na madali po, sir. Dahil may mga ibang customer na mababa ang tingin nila sa amin. Ang totoo, may nasampal nga akong customer dito eh. Dahil hinaplos niya ang aking... Grabe ka naman. Sabagay, bastos, di ba? Kahit ganito ang trabaho namin, ang akala ng ibang tao ay masyado na kaming mababang uri ng babae. Mabait si Sir Ronald. Parang hindi siya boss kung titingnan mo at magtrato sa mga tauhan niya. At wala pa siyang asawa. Oo. 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 Bakit? Sa palagay mo may asawa na siya? Oo. At pumupunta lang sa club para magpalipas ng oras. Pwede ba na ganun? Gabi-gabi at atrasado nga pa umuwi. Oo nga naman. Kung may asawa siya, siguradong mag-aaway sila. Ako na ang magsasabi, binata na pa siya. Baka... mapili naman. Hindi. Pero, ay, sa totoo lang, nawala ng interes dahil may nobya siya noon at ikakasal na sana sila. Pero, sa hindi inaasahang dahilan, sumama yung babae sa ibang lalaki. Ano? Kunin mo na, tip mo na yan, Sina. Ilagay mo na sa bulsa mo. Baka malaglag mo pa. Pero sir, ang laki naman nito. Tulong ko sa'yo. Ang sabi mo ay may sakit ang itay mo, di ba? Kaya, ibili mo siya ng prutas at gamot niya. Ibili mo rin ng may sabaw para mabilis na bumalik ang lakas ng ama mo. Sir, nakakaya naman. Wala kang dapat ikahiya. Gusto ko lang makatulong sa'yo. Pero ganun pa man, salamat. Napakabuti mo, sir. Walang ano man. Wala na ba kayong plano na lumipat ng iba na trabaho? Gusto namin, pero sa gaya namin na walang natapos o kaya walang mataas na pinag-aralan, ganito lang ang bagay sa amin. Hindi. Hayaan mo. Ha? At maghanap ako. Magtatanong ako sa mga kaibigan ko na negosyante. Ano ba yung sinabi mo na ibinulong sa'yo ni Sir Ronald kanina? Huwag daw tayong sumama sa customer na maglalabas sa atin. Lalo na ako. Wow Sobra ka namang ka-espesyal sa kanya. Yun ang sabi niya, pero sinabi ko hanggang pakikipag-table lang tayo. Ay, ayaw ko rin. Naku, kung sumama ka na ilabas nila, parang binili ka na. At magagawa nila ang lahat ng gusto nila. Yan ang gusto kong sabihin sa'yo. Pero may kasamaan tayong ganyan. Kaya ganyan lang ang tingin nila sa atin na nagtatrabaho dito sa club. Oo nga eh. Pero ipapakita ko sa kanila na hindi ako ganyan. Ay, Kuya Driver. Diyan lang sa tapat ng poste kami bababa. Doon sila pumasok, sir. Oo. Doon ang bahay nila. Ibang gate naman lang pinasukan ni Lori. Alam ko na. Sir, ano bang plano niyo? Papasyalan ko si Sheena. Talagang hindi ako nagkakamali, sir. Saan? Sir, siguro umiibig na naman kayo, ha? Hindi ko ipagkakaila doon. Mula nung sumama si Olga sa iba, ang sabi ko, hindi na ako iibig pa. Pero ngayon, nadarama ako na talagang mahal ko si Sheena. Kahit sa club na nagtatrabaho si Sheena, sir? Wala, yan. Napatunayan natin na hindi siya sumama sa customer na gustong magpalabas sa kanya. Tama kayo dyan, sir. At inutusan mo pa sina Elyong at EJ. Pinakitaan siya ng maraming pera, pero hindi siya sumama. Kaya ang ibig sabihin, naiiba si Sheena sa mga ibang kasama niya. Kayo, Itay. Maayos na ang pakiramdam ko, anak. Itay, may binili akong pansit. Hinaanan namin ni Glory bago kami umuwi. Yan pa yung paborito ko. O sige, ano bang oras? 3:00 ng madaling araw. May nagtitinda ng pansit doon na hindi kalayuan sa club. Ay, ganun ba? Sandali lang at kukuha ako ng pinggan at kakain kayo. O sige, anak. At
saka na ako matutulog, Itay. O sige ha, lagi mong tatandaan, ingatan mo rin ang kalusugan mo at huwag mong aabusuhin, anak ko. Mabuti naman kung nakatulog ka, Glory. Oo, mahirap naman kung matulog maghapon. Kaya matulog ka ng sandali pagkatapos ng tanghalian. Sa bagay, kahit ako rin. Oo nga pala. May hindi ako naikwento sa'yo kanina nang umuwi tayo. Oh, ano yun? May nalaman ako kay Dondon. Yung kasama ni Sir Ronald. Tungkol saan? Ay, kayo ha? Nagmamarites na kayo? Hindi naman. Naikwento lang ang tungkol kay Sir Ronald na boss niya. Na ano? Alam mo ba na binata pa raw? Ano? Ang ibig mong sabihin? Walang asawa? At medyo may edad na. Mahigit 30 lang daw. Kung bakit gano'n ang edad niya? Kasi dahil mula nang sumama sa ibang kasintahan niya sa ibang lalaki, napakakasalan na sana niya, ay sinumpa na niya na hindi na siya magmamahal. Ano? Yun ang naikwento sa akin ni Dondon. Sir Ronald, maaga kayo ngayon? Marami kami nang ginawa doon sa opisina. Gusto ko na maglakwatsa, mag-relax. Ganun ba? Kumusta na kayo? Kumusta na ang itay mo? Mabuti na ang pakiramdam niya. Kaya medyo nakahinga ako ng maluwag. Mapagmahal ka pala sa itay mo. Ay, syempre naman. Bakit? Matanong mo nga. Wala na bang inay mo? At kayo lang ng itay mo ang magkasama? Hindi ko alam kung buhay pang inay ko. Pero, pwede ba? Huwag nating pag-usapan si inay. Ha? Sa totoo lang, hindi ko gustong maalala ang nangyari. Sorry ha. Oo nga pala. Ano palang order mo? Dalawa lang na bira at pulutan. Alam mo na kung ano. At kumuha ka na rin ng ladies drink para sa'yo. Kahit hindi na. Kumuha ka na para may dahilan na kaharap kita. Sige. May importante akong sasabihin sa'yo. Ano ba yung sabi mo na sasabihin mo sa akin? May hihilingin lang ako sa'yo kung pwede lang. Ano po yun? Kung kailangan mo, lalo na sa pera, sabihin mo lang sa akin. Ha? Basta wag kang sumama kung may maglalabas sa'yo, ha? Talagang hindi naman kami sumasama at kami ni Glory. Sapat na rin sa amin ang kita namin dito at hanggang pakikitable lang kami. Mabuti kung ganun. Ibibigay ko lahat ng kailangan ninyo ng itay mo. Basta sundin mo lang ang sinabi ko. Ipangako mo sana sa akin, Gina. Sige sir, gagawin ko. At may isa pa, Ano yun? Gina. Pwede ba na tawagin mo na lang ako sa pangalan ko? Parang tumatanda ako kung sir ang tawag mo sa akin. Ano? Anak, ano ba yung nagbubusina? Yan yata sa tapat ng bahay natin. Oo nga, Itay. Pero wala naman akong alam na bisita. Baka bisita nila dyan sa kapitbahay. Ay, sa bagay. Singa! Si Glory pala yan. Ay, siya yung pupunta dito. Bumaba siya sa isang kotse. Si Ronald. Gina, pasensya ka na kung naisturbo ko ang tulog mo. Ha? Hindi sir. Kanina pa ako gising. Pero matutulog pa rin ng konti mamaya bago ako pumasok. Anak! Ay, oo nga pala sir. Ang itay ko. Magandang gabi po sa inyo, Ama. Ganun din sa inyo, sir. Kaibigan namin ni Glory, Itay. Si Engineer Ronald Romero. Mabuti naman at nakapasyal kayo dito, engineer, sa simple at maliit na tirahan namin. Ronald na lang ang itawag po ninyo sa akin. Nako, hindi yan dapat. Dapat tawagin kita dahil professional ka. Dapat kang respetuhin. Si Amang naman. O sige, mag-usap muna kayo ni Sina at may gagawin din ako doon sa labas. O sige, mauna na ako. Ano naman ang
sinabi sa'yo ni Sir Ronald? Wala naman, pinasyalan lang ako at gusto lang daw makilala si Itay. At nakita ni Itay dahil sinabi ko na may sakit. Ang itay mo lang kaya ang sadya niya? O baka naman ikaw? Aba, ano naman ang sadya? Wala. Hindi ako naniniwala na yan lang ang dahilan. Pero may nakahalata ako na may gusto sa'yo si Engineer Romero. Ano? Glory, tumigil ka ha? Hindi ko gusto at hindi ako naniniwala sa isang may pinag-aralan. May kaya pa sa buhay ang ibig mong sabihin sa isang kagaya ko lang na mahuhulog ang damdamin niya? Walang imposible sa pag-ibig, Sheena. Isipin mo na lang sinabi ko sa'yo. Nanabi ko si Sir Ronald sa pag-ibig. At naniniwala ko na may pinag-aralan o kaya may kaya na gaya sa buhay ng naging nobya niya. At ano ang patunay mo sa sinabi mo yan na may gusto sa akin si Sir Ronald? Dahil may nakita sa'yo na isang katangian. Ano? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Alam mo ba, Glory? Talagang ibang tama ni Sir kay Shena na kaibigan mo. Anong ibig mong sabihin? Parang, kuwan kasi, parang baliw si Sir. Kung hindi siya makapunta dito. Ano? Naku, napana na yata ng pana ni Cupid ang puso niya. Ay, sa bagay, yan din ang nahalata ko kay Ronald. Mula ng talikuran ng kanyang nobya. Alam mo ba, hindi na nanligaw sa iba. Talaga? Oo. Ngayon lang na halata ko na parang malapit na naman siya sa babae. Pero, bakit kung minsan wala kayo? Hindi kayo pumupunta dito? Ay nako, may dinadaluhan siyang seminar kung minsan. O kaya, may tinignan na project. Andali may tatanong nga ako sa'yo. At sana hindi mo masamain. Ano yan? Paano naman makisalamuha si Sheena sa mga ibang customer nito? Wala namang problema. Mabuti naman ang ipinapakita sa kanila. Maliban lang kung bastusin at lumalaban. Ano? At kung ang ibig mong sabihin at gusto mong malaman, kung inilalabas kami ng customer. Hindi. Hindi kami kagaya ng iba dyan na kasamahan namin na may extra service. Ibig kong sabihin, may extra service sila sa mga customer dito. Yan ang nalaman ko sa kaibigan niya na si Glory. Diyan ko nga nire-respeto si Sheena. Kung maalala mo, maliban sa mabilin ko sa kanya noon, ay sinubukan ko yan sandali pa nakakilala natin. Pero hindi niya gusto. Ganon din ang sinabi ni Glory sa akin. Gusto raw nila na ipakita na hindi lahat na nagtatrabaho sa club ay marumi. O kaya mababa ang pagkatao. At ano sa palagay mo, Tonton? Kung manligaw ako kay Sheena, gusto rin kaya ako? Malay ko. Kung isipin, walang dahilan para biguin ka niya. Pero hindi tayo sigurado, Tonton. Lalo na at hindi mapagsamantala si Sheena. Naintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Ano na ang oras? Tumitilaok na ang mga manok. Pero hindi pa rin ako makakatulog. Ay, kanina pa ako nakahiga. Mula nung umuwi ako. Hindi pa rin maalis sa isipan ko ang sinabi ni Engineer sa akin. Ganun din ang sinabi ni Glory. Parang hindi ako makapaniwala na may gusto sa akin si Rona. Ay, maliban sa nagtatrabaho ako sa club,
Mababa lang ang pinag-aralan ko. Hindi ako bagay sa kanya. Kung may plano siyang manligaw sa akin, gusto lang niya akong paglaruan. Naantok na ako. Ay, sa wakas, makakatulog na rin ako. Si Engineer Romero o si Sir Ronald kaya yung tumatawag sa akin? Ano kaya sasabihin? Hello, sir! Nakatawag kayo? Tinatawagan ko ang cellphone ni Sheena. Pero out of coverage ang sabi. Baka naman nakatulog. O lobat yung cellphone niya dahil... ganon na nga. May importante sana akong sabihin. Kaya pwede na puntahan mo sa bahay nila. Oo, sige sir. Malapit lang naman ang bahay namin sa kanila. May good news ako sa inyong dalawa. Ano yun, sir? Secret. Sige. Pumunta ka sa bahay nila. At kung gising, i-text niya ako. At akong tatawag sa kanya, ha? Sige sir. No problem. Pupunta na ako doon sa bahay nila. Ngayon din, kung ganun nakontak ka na rin si Sir Ronald? Oo. Sakto nung i-on ko ang cellphone ko, nag-ring. Ang dami pala niyang text. Nakatulog kasi ako kagabi. Kaya tinawagan ako at sabihin sa'yo daw kung gising ka na. Tawagan ko daw siya. Nag-usap na kami. Pupunta raw tayo sa opisina. Kaya magbihis na tayo. Bakit kaya? Ang sabi, may importante daw sabihin sa akin. Oo nga. Pero hindi ko alam kung ano yun. Kabutihan yata natin yun. Hindi ko alam. Mabuti na lang at nakatulog ako kagabi. Kahit ako. Sige na nga, uwi na ako at makabihis na rin. Ano raw ang sasabihin sa inyo? Di ko pa alam, Itay. Aalamin pa namin. Importante ang sabi naman niya. Ganun ba? Oo, Itay. Kasama ko si Glory. Kaya kumain na kayo kung wala pa ako, Itay, ha? Oo, huwag kang mag-alala sa akin. Naku pa. May adobo pa tayong natira at may prito pa na isda doon. Oo. Kaya ko pa naman nasilbihan ang sarili ko. Kaya huwag kang mag-alala sa akin, anak. Sorry May tawag si engineer. Kaya hintayin daw ninyo. Sandali lang daw. Kahit na matagal, walang problema. Ano? Wala biro ka talaga, Glory. Kung wala kang nobyo, liligawan na kita eh. Sige Ha? Bakit ang alam mo ba? Atrasan kita. Ano? Sige. Ano ba naman kayong dalawa? Baka mamaya may mainis sa inyo o mapikon. Kung ako, walang problema. Dahil wala akong na papalo sa akin. Ano? Hindi ko lang alam kay Glory. Baka hindi ko alam, mamaya may susuntok sa akin sa daan na hindi ko alam. Sino naman ang may gusto sa akin sa kagaya ko? Nagtatrabaho lang sa nightclub. Kung meron man, sigurado, bibiruin, lulukuin lang ako. Ay, hindi naman siguro. Kung mabuting tao at hindi mapanghusga ang kalooban niya. Gaya ko. Pasensya na kayo. Matagal kayong naghintay. Walang problema, sir. Hindi pa naman kami masyadong natagalan. May pinuntahan lang kasi ako sa gate at tinignan. Dahil may problema sa isang project ko. Bakit ba, sir? Anong problema? Ano naman yan? Nagkulang pala ng semento. Pero hindi sinasabi sa akin ng foreman ang alam niya ay sapat na. Yun lang. Sige, Sheena, Glory. Let's go. Doon na tayo mag-usap sa restaurant. Restaurant? Ang sabi niyo, sir? Doon ko na sabihin sa inyo ang good news ko. Naku, mahal ang putahe dito, sir. Ano? Oo nga naman, sir. Kahit doon na lang tayo sa mamurahin na restaurant. Huwag kang mag-alala. Walang problema dyan. Ang importante ay mag-enjoy tayo ng kain. Okay? Kung yan ang gusto niyo, sir, okay. Habang hinihintay ang order natin, may ibabalita ko sa inyo.
kung gusto nyo. Ano yan, sir? Gusto ninyo na magtrabaho bilang sales lady sa isang malaking department store? Ewan ko, sir. Oh. Pero, oo, sir. Huwag kang mag-alala dahil kakilala ko ang may-ari. Qualified kaya kami, sir? Bakit hindi? Di ba nakatapos din kayo ng high school? Yes, sir. Opo, sir. Kung ganun, ulitin ko ang tanong ko sa inyo kanina. Gusto ba ninyo na maging sales lady sa isang malaking department store dito sa lungsod? Okay. Oo, sir. Oo. Kung ganun, nakahanda ba kayo? Ano, sir? I mean, hindi kayo mabigyan agad ng uniforme. Magpapatahi pa. Gumamit muna kayo ng palda. Pero hindi short, ha? Joke only. Pwede naman po, sir. Hindi bale, mapuputi naman ang legs namin. Ganito, ang gawin ninyo, bigyan ko kayo ng pambili ninyo ng palda at blouse ninyo habang hinihintay ang uniforme ninyo. Yes, sir. Bakit, sir? Kailan kaya kami magsisimula kung sakali? Bukas na. At wag na kayong bumalik sa club ngayong gabi. At kinausap ko ng general manager na club. At sabi ko na hindi na kayo hihintayin. Dahil kinuha ko na kayo na magtrabaho sa kumpanya ko. Ano? Kaya pagkatapos natin kumain, pumunta na tayong bumili ng gagamitin ninyo. Totoo, sir? Totoo? Itsura ko ba ang sinungaling? Gusto ko lang na makaalis kayo doon. Dahil delikado ang trabaho ninyo. Baka may makaisip ng masama sa inyo doon. Nako. Sobrang saya ng magkaibigan, sir. Dapat lang na magsaya sila. Dahil makakaalis na sila doon sa pinagtatrabaho nilang club. Malapit sila sa disgrasya doon. Oo nga, sir. Nakwento sa akin ni Doris na minsan daw may sinampal si Hena na isang customer yata yun na lasing. Akalain mo naman nahawakan niya sa dibdib. Yan yung sinasabi ko. Kaya ganun na lang pasasalamat nila. Oo, doon. Hindi ko gusto na mapahamak ang dalawa. Lalo kay Sheena. Alam ko naman ang plano niyo, sir. Kahit ako nga nagpapasalamat sa inyo. Aba, ano naman ang pinapasalamatan mo sa akin? Dahil kasama rin si Glory na nakaiwas. Naintindihan ko. May gusto ka rin kay Glory. Ay, hindi ko na ipagkakaila, sir. Umiibig na ako sa kanya. Ay, nandito ka na pala, anak. Opo, itay. May binili pala ako na ulam natin. Kanin na lang ang lulutuin ko. Ay, nako, nakapagsaing na ako, anak. Ay, ganun po ba, itay? Oo naman, ako pa. Alam ko na may pinuntahan ka at papasok ka pa mamaya. Eh, paano? Maghapon na kayo. Hindi ka na nakatulog. Itay? Oh, ano ba tong mga binili mo? Damit ko, itay. At may binili naman ako para sa inyo. Ano? Opo, itay. Naku, saan ka ba kumuha ng pinambili mo sa mga yan? Ay, kung ako hindi na kailangan na bilhan mo pa. Dahil marami naman akong damit yan. Gusto ko rin sana na meron kayong bago na damit, itay. Naku. Sige, salamat. At sandali lang, ha? Ako nang maghahain para makatulog ka pa. Papasok ka pa naman sa mamaya, kulang ng tulog mo. Itay, hindi na ako papasok sa club. Ano? Opo, itay. Bukas, magsisimula na kami ni Glory sa aming bago naming trabaho. Opo, itay. Ipinasok kami ni Sir Ronald bilang sales lady sa department store na kakilala niya. Ano? Opo, itay. Napakasaya ko. Kasi malayo na ako sa impyerno na bahay na yun, itay. Si Ronald. Siya ang tumatawag. Hello, Sir Ronald? Sir Ronald. Hello, kumusta?
nakabili na ba kayo ng gagamitin ninyo bukas? Ay, oo, sir. At maraming salamat ha. Maraming salamat sa inyo. Okay, no problem. At ipapakilala ko kayo sa may-ari at magiging boss ninyo. Maraming salamat ulit, sir. Sige, yan lang, Sheena. Bye. Bye, sir. Hindi mo yung kausap mo sa cellphone, anak. Si Sir Ronald po, itay. Sunduin niya kami bukas at ihatid kami sa aming pagtatrabahuan. Ano? Opo, itay. Ay, ako. Napakabuti ang taong yun. At alam ko kung bakit ganun ang kabutihan niya sa inyo. Ha? Anong ibig niyong sabihin, itay? Ay, nako. Lalaki ako, anak. Nababasa ko ang kilos ng isang lalaki kung may gusto sa isang babae. Ano? Oo, anak. Hindi ako maaring magkamali. Kuwan, itay. Pero ang tanong, tapat nga ba siya sa iyo? Samantalang mayaman siya at isang profesional. Iyan ang hindi ko masasagot, itay. Dahil hindi pa naman nanliligaw sa akin. Anak, huwag ka sanang basta magdidesisyon, ha? Timbangin mong mabuti kung ano ang nasa kalooban mo, sa damdamin mo, kung talagang mahal ka niya. Ay, ang mahirap dyan, bako lokohin ka lang niya. At alam mo naman ang kalagayan ng ating buhay, isa lang tayong mahirap. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Hindi ko inaasahan ito, Glory, friend. Kahit ako, nakalain mo. Kasosyo pala ni Sir Ronald. Ang department store na to. Talagang napakayaman talaga ni Sir Ronald, ano? Kaya, nahihiya talaga ako sa kanya. Bakit? Minsan parang natatakot ako, Glory. Ano naman ang kinatatakutan mo? Dahil mahirap ang buhay ko. Hindi rin ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero may gusto ka rin sa kanya, di ba? Hindi ko ipapagkaila. At hindi ko pwedeng lokohin ang sarili ko. Talagang may gusto ako kay Sir Ronald. Ayun naman pala eh. Kung ganoon, walang hahadlang sa pag-ibig na yan. Glory, Bawat isa may karapatan na magmahal. Kahit ano pa ang kalagayan sa buhay. At alam ko, talagang mahal ka rin ni Sir Ronald. hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kung ako ang tanungin, walang hadlang kung sakali. Kung talagang nagmamahal ka sa kanya, tanggapin mo ang ialay sa'yo na pag-ibig. Naku, napakarami mo nang naitulong sa amin, Sir Ronald. Walang problema dyan. Huwag mo lang isipin yan. Masaya ako sa ginagawa ko. Nag-aalala ang kaibigan ko, sir. Oh. Ano naman ang pinag-alala mo? Wala kang dapat ipag-alala. Malaman ng pamilya mo ang ginagawa mong ito, sir? Hindi yan problema. Ano ba? Ang dami mo nang naitulong sa amin. Baka itakwil ka pa. Ano? Hindi ko ipagkaila. Pero... Ano yan, Sheena? malaki ang pagitan sa kalagayan natin sa buhay, sir. May kailangan pa ba na dapat nating pag-usapan, Sir Ronald? May gusto ka bang sabihin sa akin? Huwag mo sasabihin sa akin ng Sir Ronald na lang. Sheena, marami akong gustong sabihin sa'yo. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Hindi ako bagay sa iyong pagmamahal. Kung kailangan na bumaba ako sa aking lugar ngayon sa kalagayan sa buhay para tanggapin mo lang, gagawin ko. Gagawin ko yan talaga. Nakanda ako na maging pareho tayo ng kalagayan sa buhay kung kailangan. Ano? Oo, Sheena. Nakanda ako na talikuran ang kalagayan ko sa buhay para mahalin mo ako. Ganun pa man,
Huwag kang mag-alala. Hindi ko papayagan na maghirap ang magiging pamilya natin. Hindi ko alam, Ronald. Aminin ko. Ay, may nararamdaman din ako para sa'yo, pero kagaya ng sinabi ko, may malaking hadlang. Pero bigyan mo ako ng pagkakataon na pag-isipan yan. Alam ko kung ano ang gumugulo sa iyo ngayon, anak. Itay, Hindi kita dapat diktahan sa iyong gagawin. Karapatan mo yan. Kung ano ang nararamdaman mo, yun ang sundin mo. Pero lagi mong tatandaan, timbangin mo ang lahat ng bagay. Kung ano ba talaga ang nasa kalooban mo. At kung makita mo ito'y makakabuti sa iyo, yun ang gagawin mo, anak. hindi ko ipinagkakaila, Itay. O kaya ilihim sa inyo ang nararamdaman ko para kay Ronald. Kung ganon, o sige, ikaw na ang bahala. Sige po, Itay. At sana'y hindi ako magkamali kung tanggapin ko ang pag-ibig ni Ronald. Kahit na may multo sa isipan ko, baka magdusa lang ako. Pakatatandaan mo ito, anak. Bawat isa sa atin ay may karapatang magmahal. Mabuti naman at nakakaintindi ang Itay mo. Oo, Glory. Iyan ang gusto ko kay Itay. Talagang mahal ako ng Itay. Siyempre naman, nag-iisa kang anak nila ng nanay mo. At alam ko naman, kahit ganon ang ginawa ng nanay mo, mahalaga pa rin sa tatay mo. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ni Itay tungkol kay Inay. At ikaw, ano naman ang nararamdaman mo sa nanay mo? Namimiss ko siya. Siyempre, nanay ko siya eh. Nasasabik ako sa kanyang pagmamahal. Sheena, Aminin ko, may tampo ako kay Inay. Bago pa lang noon. Pero kahit ano ang mangyari, siya pa rin ang aking ina. Wala ako kung hindi niya ako ipinanganak. Ano ba ang importante na sasabihin mo at pumunta pa tayo dito sa park? Gusto ko na maging payapa ang kalooban ko. Sana ay makapag-desisyon ka na. Hindi ko maipagkaila. Sinabi ko na minsan na hindi ko maluloko ang sarili ko. Umiibig din ako sa'yo pero may malaking humahadlang. Sana maunawaan mo. Sheena, hindi ba sinabi ko naman sa'yo? Nakaanda ako na bumaba sa aking kalagayan ngayon. Kung yan ang kailangan. Ronald, Mahal na mahal kita. Ikaw ang kaligayahan ko. Ikaw ang buhay ko. ano? Pero paano kung may hindi tayo pagkaintindihan at isisi mo sa akin ang kalagayan ko sa buhay na nawala sa'yo ang pedestal na yan kung hindi naiahon ako sa hirap ng buhay. Ipangako ko. Hindi ko gagawin niya. Ronald, Pangako ko. Hindi ka magsisisi na magtiwala sa pag-ibig mo sa akin. At tandaan mo, lahat tayo ay may karapatan na magmahal at mahalin. Tanggapin mo na sana ako. hindi ko na mailihim ang damdamin ko, Ronald. Oo, ipagkatiwala ko ang pag-ibig ko sa'yo. Salamat, Sheena. Sobra mo akong pinasaya ngayon. Uy, Sheena, kanina pa nagre-ring ang cellphone mo. Bakit di mo sinasagot? May ginagawa kasi ako. Sino ba yung tumatawag? Si Ronald. Hello, honey. Hello, Han. I'm sorry. Hindi ko kaagad nasagot. Okay lang. Ha? Mamayang hapon, sundin ko kayo dyan, ha? Mag-dinner tayo kina Glory. Kasama natin si Dondon. Pero may importante na pinuntahan na. Ganun ba? Gusto ko na ipagdiwa ang relasyon natin, Gina. Ha? Ay, ano ka ba naman? Kailangan pa ba? Oo naman. Kung pwede pa sana yayain mo ang itay mo. Ay naku, hindi na. Nakakahiya naman.
Okay. Magpa-take out na lang para sa kanya. At tawagan ko na. Hintayin sa hapunan. Okay, sige. Yan lang. Bye. Bye. Sino yung... ano yung narinig ko? Ha? Eh, oo. Ang ibig mong sabihin, kayo na? Oo. Wow, ha? Sabihin ko sana sa'yo, pero ayan, nabuking na. Ay, ang saya ko para sa'yo, Sheena, friend. Dapat lang naman na sinagot mo na dahil marami na siyang nagawa na mabuti sa'yo. Nakita mo at nadarama mo na ang karapatan niya sa'yo. Ginawa na niyang lahat ng kanyang makakaya para madama mo ang pagmamahal niya. At hindi ko rin naitago ang nararamdaman ko sa kanya. Kahit may takot akong nararamdaman. Hindi ka dapat matakot. Huwag mo isipin yan. Pero, sige, nandyan na yan eh. Ay, oo nga pala. Mag-dinner daw tayo. Kaya sunduin niya tayo mamaya dito. Naman? Ako ha? Wala na ang diet-diet kung ganyan. Tataba na tayo ng husto. Ano pa nga ba? Oo naman, di ba? Ay, naku, friend. Napakaswerte mo kay Ronald. Oo nga eh. Pero, pwede na maswerte talaga ako. Pero, malas niya sa akin. Ano? Bakit mo naman nasabi yan? Ilang anak, huwag kang mag-alala sa akin. Basta kakain lang ako. Pero kung makahintay kayo, dahil sabi ni Ronald, magti-take out na lang daw kami para sa inyo. Kahit wag na. Ay naku, makontra ba naman yun? Hindi po, itay. O sige, bahala ka. Mahirap kang tumanggi sa pagpapala. Ang mahirap dyan, pag tumanggi ka, baka magtampo siya sa'yo. Oo nga po, itay. Pabayaan na lang natin kung yun ang nagpapasaya sa kanya. Tama ka, anak. O sige po, itay. Yun lang po. Bye-bye. Babay, anak. Mag-ingat ka dyan, ha? Sana walang masama na mangyari sa relasyon namin ni Ronald. Siya ang unang-unang minahal ko. Ngayon ko lang masubukan ang magmahal. Sana maging maayos ang relasyon namin at wala akong madaramang kalungkutan. Binabati kita sa Ronald. Ano yan? Napakaswerte ng aking kaibigan. Kahit na ganito ang kalagayan sa buhay na sabi ko na mahirap kami, ay siya pa rin ang minahal mo. Maswerte ako at minahal ako ni Sheena. Siya ang pangalawa na nakaramdaman ko ng pag-ibig. Hindi ko ipagkaila nang sabi ko noon na hindi na ako magmamahal pagkatapos ng hindi mabuting nangyari sa amin ang una kong nobya. Dahil lang sa hindi na sana pangyayari. Pero nagising na naman ang puso ko at nakilala ko si Sheena. Naman ha? Kaya naman sinabi ko sa kaibigan ko na maswerte siya. At wag mo sanang paglaruan lang dahil ngayon lang umibig yan. Ipangako ko, hindi ko gagawin yan. Nakahanda ako na ipaglaban ang relasyon namin. Kung may dumating na pagsubok, kahit ito pa ang dahilan ng aking kamatayan. Wow! Sana all! Uy, ano ba na yung pinagsasabi mo, Han? Hindi ko gustong marinig yung kamatayan na sinasabi mo, ha? Gusto mo ba na malungkot ako? Ganun ba? O sige, mahal na mahal kita. Ganon din ako sa'yo. Kahit hindi na maalis ang pag-aalala ko at takot sa kalooban ko. Anak, bakit di mo pinatuloy dito si Ronald? Gabi na daw, itay. Minsan na lang daw, sa isang araw na lang daw. O sige na nga. Gutom na po ba kayo? May inuwi kasi kaming take out. Kumain ako ng konti kaninang alas 5. Kaya hindi pa ako nagutom. O sige po, kumain na kayo. Ay, oo anak. Ay, mukhang masarap yata yung inuwi mo. Opo, itay. Alam naman ninyo, hindi ako makatanggi kay Ronald. Oo nga pala, maitatanong ako sa'yo. Ano po yun, itay? Sana'y maging tapat ka sa akin ha. May relasyon na ba kayo? Kwan po, itay. Meron na kaming unawaan ni Ronald. Ganun ba?
Oh, sige. Kung siya ang inaasahan mong magpapasaya sa'yo, bahala ka. Pero may agam-agam po sa aking kalooban, itay. Ano? Oo po, yung kalagayan natin sa buhay. Alam ninyo na mayaman sila. Tayo, mahirap lang ang buhay natin. Anak, pakatatandaan mo itong sinasabi ko sa'yo. Lahat tayo ay may karapatang magmahal at pare-parehas lang tayo. Hindi ko mailarawan ang saya ko. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito dahil sa relasyon namin ni Sheena. Si Mama ang tumatawag. Hello, Mama. Oh, kumusta ka na, iho? Uuwi na ako bukas. Kaya salubungin mo ako, ha? Sa airport. Sige, Mama. At may sorpresa ako sa'yo. Ha? Ano yan, Mama? Paano ang sorpresa kung sasabihin ko ngayon? Ha? Ay, ganun ba? Alas 4 ng madaling araw ako darating. Sige po, Mama. Maaga na lang ako na magbiyahe. Okay, yan lang, iho. Sige, bye. Bye, Mama. Ano kaya ang sabi ni Mama? Nasurpresa niya sa akin. Nakikita ko ang saya mo, friend. Siyempre naman. Ikaw kaya na may nobyo na mapagmahal. At masasabi na maswerte ka. Bakit? Hindi ka masaya kay Dondon? Masaya, pero iba naman ang kalagayan ninyo ni Ronald. Yan na din yun. Ano naman ang kaibahan? Ng pag-ibig. Tingnan mo naman ha. Totoo. Talagang mahiwagang pag-ibig, ano? Ano? Maging bulag kong minsan, sabi nila. Sabi nila sa pag-ibig. Pero para sa akin, hindi ang pag-ibig ang bulag, kundi ang magnobyo. Bakit mo naman nasabi yan? Tingnan mo na lang ang nangyari sa atin. Bakit? Aasahan mo ba na may kagaya ni Sir Ronald na iibig sa'yo at may kagaya ni Dondon na magmahal din sa akin? Nagtatrabaho tayo sa club. Nasabi nila, kaputikan. Oo nga, ano? Pero, alam mo, nakahanda ako na ipaglaban kahit doon tayo magtrabaho na malinis pa tayo. Totoo yan. At sabi ng itay mo, totoo na sa ating mundo, hindi lahat na nagtatrabaho sa club ay marumi. Ano yun? Ano bang sinabi ninyo na sorpresa sa akin, Mama? Ganito kasi yun, iho. Habang nasa California ako, ay nagkita kami ni Shirley. Shirley? Sinong Shirley? Aba, nakalimutan mo na ba ang kababata mo? Pero pumunta sila ng Amerika nang nasa elementarya pa kayo. Ha? O hindi mo maalala? Pag pumupunta dito, ay naglalaro kayo sa hardin. Oo, Mama. Naalala ko na. Pero ano naman ngayon? Dalaga na siya at magbabakasyon daw. Ha? At gusto ko na siya ang mapapangasawa. Ano? Oo, iho. Huwag kang mag-alala. Dahil kung ganda ang pag-uusapan, ay hindi pa tatalo si Shirley. At marami pang tatalunin na artista kung sa ganda niya. Sorry, Mama. Pero may nobya na ako. Ano? Oo, Mama. At hindi ko siya ipagpabalik. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Talagang maswerte ka kay Sheena, sir. Talagang nakita ko ang kabaitan niya. Oo, Dondon. Pero ano yung sinabi niyo, sir? Umuwi ang mama niyo mula sa Amerika at magbabakasyon dito? Oo, nandito. Oh, bakit pa parang malungkot ka, sir? Paano? May pinasalubong sa akin. At hindi ko alam kung ano mangyari sa relasyon namin ni Sheena. Abay, bakit naman? Paano? Habang nasa Amerika, ay nagkita sila ng kababata ko na si Shirley.
Ngayon, ano naman ang kinalaman sa relasyon niyo ni Sheena, sir? Sinabi sa akin na uuwi raw at gusto ng mama ko na si Shirley ang mapapangasawa ko. Shirley? Alam mo naman na strikta si mama doon. Pero kahit ano ang gawin niya, ay di niya masisira ang relasyon namin ni Sheena. Parang may katwiran kasi. Kung ganun, magugulo lang ang relasyon niyo ni Sheena. Kumusta naman ang relasyon niyo ni Ronald, anak? Mabuti kung wala kayong problema. Wala naman po, Itay. Pareho kami na masaya sa relasyon namin. Mabuti kung ganyan. Dahil ayoko na magdusa ka dahil dyan. Pero nasabi ko na sa inyo, hindi mawala ang pag-alala ko sa aking kalooban. Sa palagay ko, hindi na dapat na mag-alala ka. Kung may ganyan na darating, sa palagay ko, ay hindi ka pababayaan ni Ronald. Itay, ang mga bahagi ng pamilya niya ang inaalala ko. Sigurado nga ang iisipin nila ay kayamanan lang ni Ronald ang habol ko. Alam kong hindi totoo yan. Dahil ang totoo, anak, pareho kayong nagmamahalan sa isa't isa. Opo, Itay. Walang kaparis na pagmamahal ang inaalay ko sa kanya. At ganun din si Ronald. Ganyan din ang nadarama niya para sa akin. Tama. Wala namang dahilan na mag-aalala ka, di ba? Opo, Itay. Hindi ko nga alam ito eh. Hindi maalis sa isipan ko ang bagay na yan. Bago kita ihatid sa bahay ninyo, hindi bale at nakababa na si Glory. Gusto ko na mag-usap muna tayo dito sa kotse, ha? Ano bang sasabihin mo? Manda ka. Hihilingin ko sa itay mo na magpakasal na tayo. Ano? Oo. Pero hindi pa ako handa sa bagay na yan. Gusto ko na simulan na natin na bumuo ng pamilya natin, ha? Pero Ronald... Huwag ka nang tumanggi. Isa pang ipakilala kita kay mama. Ano? Juan, Ronald, parang hindi pa ako nakahanda. Kailangan ihanda mo na ang sarili mo. Lalo na ang pagpapakasal natin, okay? Pero paano kung hindi niya ako matanggap ng mama mo? Kung malaman niya na ang kalagayan namin sa buhay. Hindi na problema yan. Maliban sa mayaman kayo, may pinag-aralan ka. Samantala ko, mababa lang ang naabot ko sa pag-aaral. Wala yan. Para sa akin, hindi problema mga yan. Lalo na, ako ang nasa hustong-edad. Nakapag-desisyon ako para sa sarili ko. Hindi na kailangan ang pagpayag ni mama. Huwag kang mag-alala. Walang makadlang sa gusto ko. Kahit pa si mama. Kaya gusto kong kausapin ng itay mo at magpakasal na tayo, Sheena. Nandito si Ronald, Itay. Ay, mabuti naman, sir. Papagsensyahan nyo na po ang simpleng bahay namin. Opo naman. At huwag na ninyo akong tawagin na sir. Ronald na lang po. Mahirap namang masaday dahil mataas ang pinag-aralan mo, sir. Hindi po yan ang pagbasehan. O sige, kung ganyan ang gusto mo. Itay, may gusto raw sabihin si Ronald sa inyo. Ganun ba? Ano bang sasabihin mo? Ronald, ikaw naman magsabi. Kuwan po. Sinabi ko na kay Sheena na hilingin ko ang pagpayag ninyo para magpakasal na po kami. Ano ka mo? Mahal ko po ang anak nyo at wala namang dahilan o problema. May ipon na po ako. May sarili akong pera at may negosyo pa rin. Kaya hindi maghihirap si Sheena sa piling ko. O sige, kayo nang bahala. Kung may usapan na kayo, hindi ko adlang, iho. Lagi mo tatandaan, anak, kung saan ka masaya, masaya na rin ako. Salamat po. At ang hangad ko lang ay ang tapat na pagmamahal mo sa kanya. At ipangako mo na hindi siya malulungkot sa piling mo. Dahil mahal na mahal ko ang anak ko na yan. Huwag kayong mag-alala.
Ipangako ko po, Itay. Hindi po magsisisi si Sina na makipag-asawa sa akin. Hiniling ni Sir Ronald ang pagpapakasal ninyo? Oo, at syempre, mahal ako ni Itay. Kung saan ako masaya. At hindi siya kukontra. Ang swerte mo. Parang kailan lang na tinanggap mo ang pag-ibig niya. Tapos, kasal ang susunod. Pero, nag-aalala ako, Glory. Ano naman yan? Paano kung hindi ako matanggap ng pamilya niya? Hindi mo problema yan. Hindi naman silang makakasama mo, kundi si Ronald. Glory, Kung ako, ikaw, naku, hindi ko naiisipin yan. Dahil masisira lang ang nadarama ko at ang isipan ko. at ipakilala raw niya ako sa mama niya. Ay, talagang nag-aalala ako. Ano? Baka kung malaman niya ang pinanggalingan kong pamilya. Lalo na ang dating trabaho natin. At hindi niya ako gusto para kay Ronald. Kung ganyan ang mangyayari, diyan mo makikita kung kaya kang ipaglaban ni Sir Ronald. O kaya ayun kung gaano katapat ang pagmamahal niya sa'yo. Akalain mo yan? Kasal ka agad, sir? Kausapin ko si Mama Tonton Uy, parang nagmamadali kayo ah. para hindi na ako itulak sa sinasabi niyang kababata ko. Kahit sino pa siya ngayon, hindi ko ipagpapalit si Sina kay Shirley. Tama. At hindi ang yaman ang base ng pagmamahal, Tonton, di ba? May tama ka dyan, sir. Alam mo yan. Alam mo naman ang nangyari sa nakaraan. Hindi ko na gusto na maulit ang nangyari sa una kong pag-ibig, na kung saan sinamantalan ni Mama ang nobya ko para hiwalayan ako. Ang masama, kinuha naman yung malaking halaga at saka lumayo, sir. Oo nga. Minahal ko si Jane. Pero pera lang pala ang gusto niya sa akin. Pero si Sheena, sir, hindi niya kayang gawin yan. Oo, Dondon. Mabait na babae si Sheena. Kahit sabihin na nagmula sa mahirap na pamilya, ay mukhang hindi masamang babae si Sheena. Oh, hello Shirley, Iha. Kumusta ka na dyan? Hello, tita. Hingi sana ako ng pabor dahil wala yung kinontak ko na susundo sana sa akin dun sa airport. Ano? Kaya pasundo po ako kay Ronald kung pwede. Ah, ganun ba? O, sige, sige Iha. Sasabihin ko sa kanya. Please, tita. Hindi ko naman gusto na basta na lang ako magkilanan kung ano-ano dyan sa sasakyan. Baka kung ano pang gawin sa akin. Kung malaman na isa akong balikbayan. At syempre, makita naman ninyo ang beauty ko. Oo, Iha. At samahan ko na lang si Ronald. Baka hindi kanya makilala pa. Sure, tita. I like it. Ah, sige, sige. At kausapin ko kung ano ang masasabi niya. Pero alam ko na hindi tatanggi yun. Thank you, tita. Bye. Mwah! Bye. Ay, ano ba naman si Shirley? Ah, ang mabuti pa, kakausapin ko si Ronald. Oh, mabuti at nandito ka, Ronald, iho. May sasabihin ako sa iyo. Kahit ako, Mama, may importante rin ako na sabihin sa inyo. Sige, pero ang sasabihin ko pa ang una. Ano yan, Mama? Oh, uuwi na si Shirley at hiniling na ikaw ang susundo sa kanya doon sa airport. Ano? Bakit ako? Marami dyan pwedeng arkilahin na. Totoo yan. Pero paano kung gawan siya ng masama, iho? Ano? O kaya ikaw nang sumundo sa kanya. Gusto mo man o hindi? Oh, sorry, Mama. Marami akong dapat asikasuhin. Kaya nang sinabi ko, marami dyan ang pwede na markila. Kahit ako na lang ang maghanap. Ano? Sorry, Mama. Oo nga pala. May sasabihin ako sa inyo. Oh, ano yan? Mag-aasawa na po ako. Ulitin mo nga. Kung ano ang iniisip ninyo tungkol sa amin ni Shirley, kalimutan ninyo. Dahil hindi mangyayari. Ronald! Ipinaalam ko lang, Mama. Dahil hindi naman ninyo ako mahadlangan at diktahan. At makapagdesisyon ako para sa sarili ko. Dahil
nasa tamang edad na ako. Wala akong nagagawa, Itay. Mahal ko si Ronald. At hindi ako makakatanggi. Baka magtampo at hiwalayan niya ako. Anak, Itay, mahal ko si Ronald. Baka mamatay ako kung mawala siya sa akin. kung ganon, ihanda mo ang iyong sarili, anak. Opo, Itay. Nakahanda na po ako. At kung hindi ako gusto ng pamilya niya dahil sa hirap ng buhay natin, tatanggapin ko naman. At diyan ko mapapatunayan kung gaano ako kamahal ni Ronald. At kung talagang mahal ka niya, ipaglalaban ka niya. Maliban lang kung nabubuhay siya sa ilalim ng palda ng kanyang nanay. Itay, Anak, siguro naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. At hindi siya makapagdesisyon para sa sarili niya. Dahil susundin niya ang gusto niya. may nasabi sa akin si Ronald. Kahit pero maging dahilan na bumaba sa pedestal ngayon ng kinalalagyan niya, ay nakahanda siya. Oh, Tita Marga, ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Bakit po kayo tumawag? Malapit kayo at laging magkasama ni Ronald, di ba? Opo, Tita. Eh kung ganun, kilala mo ang sinasabi niya na nobya niya. Ha? Ay, kukuhan, Tita. Ay, sumagot ka ng tweet. Opo, Tita. Ano ba ang pagkatao niya? Mayaman ba? May pinag-aralan? Ano, sabihin mo na sana sa akin. Sorry, Tita. Pero mas mabuti siguro kung si Sir Ronald ang tanungin ninyo. Ano? Maintindihan niyo sana ako, Tita. Sige. Saan ba nagtatrabaho? Gusto ko siyang makilala at makita. Kuhan, Tita, si Sir Ronald na lang po ang tanungin niyo. Sorry po. Hindi na sana ako tumawag sa'yo. Wala naman pala akong malalaman sa'yo. Pasensya na po, Tita. Dahil kanina hindi ko sinagot yung mga tinanong. Ano ba naman si Mama talaga? Parang nakikita ko ang malaking problema ninyo ni Sheena, Sir. Paano kung hindi pumayag ang mama mo na pakasalan niyo si Sheena? Wala nang magagawa si Mama. Pero paano si Sheena? Hindi kaya siya magtampo, Sir, kung hindi gusto ni Tita Marga na siya ang pakasalan niyo? Gaya ng sinabi ko, sa pagkakataon na ito, ang gusto ko masusunod. Paano na kung gawin din niya ang ginawa niya sa unang kasintahan mo? Diyan naman masusubok si Sheena. Pero alam ko, hindi ibibinta ni Sheena ang pagmamahal niya sa akin. Ay, nako. Bakit naman kasi may ganyang mga magulang? Hindi nila binibigay ang laya sa mga anak nila na pumili kung sino ang magiging katuwang nila sa buhay. Sheena, naganda ka bang humarap kay Mama? Parang takot ako, Han. Paano kung hindi niya ako magustuhan? Kung hindi, sorry na lang. Pero hindi sila ang masusunod. Ha? Ako ang makikisama sa'yo, hindi sila. Eh, paano kung itakwil ka nila bilang anak? Ay, ayoko naman na mag-away kayo dahil lang sa akin. Ngayon ba lang, ay sabihin ko na sa'yo, kahit itakwil ako na anak at wala kahit kusing akong mana, ay nakahanda ako. Ano? May sarili akong pera. May ibon ako. At meron din akong sarili na negosyo. Maliban sa negosyo ng pamilya namin. Pero, Kung ganoon, hindi tayo maghihirap. At ipakita ko kay Mama na kayanin ko ang tumayo sa pamamagitan ng sarili kong paa. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Kaya naman, wala kang dapat ipagkalala. ang ibig sabihin, hindi ko makasundo ang maging biyanan ko. So what? Ano ba naman? Ang importante ay hindi siyang makakasama mo. Paano kung iuwi ako ni Ronald dun sa kanila? Kung alam niya na hindi kayo magkasundo ng mama niya, ay gagawa ng paraan na hindi kayo magkasama ng ina niya. May bahay naman kayo. Pwede mo namang hilingin sa tatay mo na tumira muna kayo doon. Total, nag-iisang tatay mo.
Hindi ko alam, Glory. Pero naguguluhan pa rin ako. Ano naman? Nako, talagang ganyan. May mga sagabal sa mga plano natin kung minsan. Sige, sa bagay. Nangako naman si Ronald. Hindi niya ako pababayaran. Ganun naman pala eh. At magpakasal na kayo. Kahit hindi pumayag ang mama niya. Kahit simpleng kasal lang. Yan din ang sinabi ko sa kanya. Hindi kailangang magarbo. Ang handaan kahit si Itay. Yan ang gusto niya. Oo, di kahit sa West o kaya sa Mayor. Ang importante, makasal kayo. I'm sorry, Iha. Hindi si Ronald ang kasama ko. Ang driver ko lang. May meeting daw siya. At hindi pwede na ipagpaliban ng meeting na yun. Naintindihan mo ba, Iha? Sige na. Sige. Kung ganon, ikaw nang bahala. Pero, pinatay na niya ang cellphone. Oh, nagalit sa hindi pagsundo ni Ronald sa kanya. Wisit. Ano kayang babae niya? Siyang dahilan na hindi ko gusto na sundin ang sinabi ko. Kita niya. Hindi pwede na kung sino na lang dyan ang mapapangasawa niya. Kung isa lang napatay gutom, ang kayamanan lang na mamanahin ni Ronald ang habang. Ganun din na mukhang pera na gaya ni Jane unang nobyan. Nagalit si Shirley at pinatayan pa ako ng cellphone. Ano ang dahilan, Mama? Ang sinabi ko na hindi mo siya masundo doon sa airport. May nauna na appointment ko, Mama. At saka, marami dyan na kotse o van na markira. Maintindihan sana ninyo ako, Mama. Hindi pwede na lumiban ako sa meeting na ito. Naintindihan ko. Kaya gusto mo lang na iwasan si Shirley. Mama, hindi naman sa ganun. Intindihin niyo sana ako. Sige, hindi bale. Tawagan ko si Shirley at ipaliwanag ko sa kanya. Kahit kami na lang ni Kulas ang sumundo sa kanya. Oo, Mama. Ay, oo nga pala. May sinabi si Dondon sa akin. Nainis daw kayo sa kanya. Sino ang hindi maiinis? Wala siyang nasagot sa tinanong ko sa kanya. Ako ang sasagot sa mga tanong ninyo kay Dondon, Mama. Hindi sana ibang tao ang tanongin niyo. Ano? Ang masasabi ko lang, Mama, nanggaling sa mahirap na buhay ang pamilya ni Sheena. Pero hindi lang yun sa pagmamahal ko sa kanya. Ano? Patay gutom ang pinanggalingan niya, kamo? Oo, Mama. Mahirap lang sila. Pero mahal na mahal ko si Sheena. Hindi ko siya gusto. Dahil sigurado na ang kayamanan lang natin ang hinahabol. Hindi, Mama. Mabait po si Sheena. Kung sinabi ko na hindi ko gusto, hindi. Kung sabihin ko rin na walang makakahadlang sa akin, Mama, ikinalulungkot ko. Kahit kayo pa. Ano? Sabihin ko sa inyo, Mama, mag-aasawa na ako. Magpapakasal na kami. Kahit hindi kayo papayag. Ano? Kung kayo ang dahilan na naghiwalay kami noon ni Jane, hindi niyo magagawa yan ngayon. Ronald. Magpapakasal kami ni Sheena. Gusto man ninyo o hindi. Sige. Gawin mo ang gusto mo. Pero huwag ka nang uuwi dito. Ano? Anong sabi mo? Asikasuhin natin ang mga kailangan sa ating pagpapakasal. Oo. Tayo na lang mag-usap at maghanda sa lahat. Anong ibig mong sabihin? Saka ko sabihin kay Mama kung anong araw ang kasal natin. May problema ba? Hindi na kita ipapakilala sa kanya. At bakit? Basta, pag-usapan na lang natin kay Itay mo ang gagawin natin. Saan gusto na magkasal tayo? Han, minsan lang namang
nangyari ito. Pero naintindihan kita. Kahit sa quest o kaya sa mayor lang. At kahit 2 ninong at ninang lang. Sige, Ang importante ay makapagpakasal tayo. pero papayag kayang itay mo? Sa simple lang na kasal natin? Huwag mo nang problemahin yun. Kung ano ang ikasasaya ko at ikabubuti para sa atin, mabuti na rin para sa kanya. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Pero huwag kayong mag-alala. Walang magagawa ang mama na paghiwalayin kami ni Sina. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko gusto ang maulit-uli ang ginawa niya noon sa amin ng loya ko. Nakialam at pinaghiwalay kami. Ano? Sa pagkakataong ito, hindi ako papayag na masira pa ang relasyon namin ni Sina. Pero paano yan, iho? Masasaktan ang mama mo. Hindi naman maganda kung ayaw ng mama mo kay Sheila na maging bahagi ng pamilya nyo. Dahil mahirap lang ang buhay namin. Baka naman magiging kawawa lang ang anak ko. Hindi ako papayag ang ganyan, tay. Kung itakwil mo na ko niyo, wala akong paki. Dahil may sarili akong pera. May trabaho ako at may kunting negosyo. Ronald, Kahit wala akong manahin sa kanya, kung yan ang gusto niya, ay wala po akong pakialam. Basta hindi lang kami maghiwalay ni Sheena dahil mahal na mahal ko siya. maraming salamat kung ganun. Dahil ayaw kong magdusa ang anak ko. Alam ko po yan. At wala na akong pakialam. Kahit itakwil ako ni mama, sige itakwil lang niya ako. Basta kasama ko lang ang minamahal kong babae. Paano yan? Magpapakasal kayo na hindi payag ang ina niya? Ipinaliwanag ni Ronald kay Itay ang dahilan. At ano naman ang plano niyo? Mahal ko si Ronald, Glory. Ang importante sa akin ay kaya niya akong ipaglaban at ang aming relasyon. Iyan ang kailangan. Kahit sino pa ang kumontra na sabi nila, ay kaya kanyang ipaglaban ni Ronald. Diyan nga ako bilib kay Ronald. Kaya niya akong ipaglaban. Pero ano kayang mangyayari kung makasal kami na hindi pumayag ang mama niya? Siguradong magagalit yun. Paano kung itakwil na anak si Ronald? Ano naman ang magagawa natin? Para akong nagsisisi. Ano? Nag-away sila ng mag-ina dahil lang sa akin. Hindi mo na yan problema. Alam ko ang dahilan. Dahil ayaw ka niya. Dahil ang akala niya, ang kayamanan lang nila ang habol mo. Bakit nandito ka pa, ha? Akala ko, pinuntahan mo na ang babaeng hampas lupa para makisama sa kanya. Bakit mama? Kaya ninyo na itapon ako na anak ninyo? Kung ituloy mo, nasuwayin ako. Mama, mahal ba ninyo ako na anak ninyo? O kaya ang kayamanan ninyo ang importante sa inyo? Ano? Alam ko naman ang dahilan na kayo ang pipili ng mapangasawa ko. Gusto nyo ang matutupad. Ha? Mama, hindi na ako nagsalita ng pinaglayo nyo kami ni Jane. Pero ngayon, hindi na ako papayag. Anong ibig mong sabihin? Talagang suwail kang anak dahil lang sa babaeng yon. Mama, pakiusap. Pabayaan na lang ninyo ako. Buhay ko ito. Talaga bang ipinipilit mo ang gusto mo? Kahit na itakwil pa kita? Kung dyan kayo masaya, wala na akong magagawa. At huwag sana ninyong kalimutan ang nakaraan, Mama. Kung iisipin, parang mauulit na naman ang kwento na sabi nila. Parang may malaking bato na bumara sa dibdib ko sa sinabi na yun ni Ronald sa akin. Naintindihan ko ang gusto niya at ang ibig niyang sabihin. Pero kung ipilit niya ang gusto niya, kung ano ang sinabi ko, yun dapat ang sundin. Nakaalala na tumawag si Shirley.
Akala ko ba'y nagalit siya? Hello, Shirley, Iha. Hello, tita. Kumusta na kayo? Mabuti naman, kahit may problema. At ikaw, kumusta ka naman? Akala ko nagtampo ka na. Hindi naman. Medyo nasaktan lang ako sa pagbigo ni Ronald sa hiling ko. Naintindihan mo sana, Iha. Hindi bale, marami pang araw na nandito ka. Opo, tita. At naisip ko na wala akong karapatan na sasakit ang loob ko dahil wala naman kaming relasyon. Sige. Kung may oras ka at pumunta ka lang dito sa bahay, ha? Opo, tita. Oh, at saan ka naman nakatira? Nag-check-in pa ako dito sa hotel. Sige, pasensya ka na, Iha. Walang anuman. Tatawag na lang ako ulit pag pupunta na ako dyan sa inyo. Bye. Bye! Kala ko nagalit na si Shirley. Ay, pero si Ronald ang problema. Sa palagay ko, hindi ko mahadlangan ang plano. Paano ko kaya makikita ang babae na sinasabi kakasal niya? Si Dundun. Pilitin ko na maihatid ako kung saan ko mahahanap ang patay gotok na babae. Ang venue lang ng resepsyon ang kulang, Han. Oo, pero konti lang naman ang bisita natin. Ay kung ako, kami lang ni Itay at Glory. Ano? At ang pares na ninong at ninang. Pares din ang kinuha ko. Ang isang ninong at ninang sa binyag. Yung mga kaibigan mo? Oh, at mga ilan lang na kasamahan ko na engineer. Ganun ba? Marami na tayo. 30 na. Okay na yun. Pero ang mama mo? Ipalam ko sa kanya. Isang araw bago ang ating kasal. Sigurado. Masakit ang kalooban niya. Wala akong magagawa, Sheila. Kung talagang mahal niya ako, dapat lang napayagan niya ang alam ko na mabuti para sa akin. Dahil hindi na ako bata na gaya noon. Nahawak niyang lahat ng kilos ko. Talagang hindi ko makontak ang Dundun na yun. Paano na kaya? Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Mag-uutos ako ng lihim na sumubaybay at sundan siya. Kailangan na makausap ko ang babae na sinasabi niya bago ang kasal nila. May tawagan nga ako na tao. Alam ko na siya ang makatutulong sa akin. At maghanda ako ng malaking halaga. Gaya ng ginawa ko noon kay Jay. Bilhin ko ang pag-ibig niya. Ang venue ng resepsyon? Oo. Ano pa sana ang hahanapin ko? Mabuti naman kung ganun. Sorry ha, pero hindi maalis ang pag-aalala ko. Bakit? Ang mama mo, ano kayang gagawin? Kung malaman na talagang ikinasal na tayo. Alisin mo yan sa isip mo. Dahil wala siyang magagawa. Pero, Kaibigan noon ni Papa ang judge na magkakasal sa atin. Kaya wala nang magagawang dumaluman o hindi. Walang problema. Basta matutuloy ang kasal natin. Period. Mabuti naman kung naayos na ang lahat. Pero ang tanong, alam na ba ng mama ni Ronald ang lahat? Itay, hindi pa. O sige, siya na ang bahala. Kung ano ang plano para makadalo ang kanyang ina. Kaibigan pala ni Papa ni Ronald ang huwes na nagkasal sa amin. Mabuti naman kung gano'n. Kaya walang magawa ang ina niya. Dahil nasa tamang edad na si Ronald. Tama ka dyan. At alam ni Tay, masaya ako dahil ipinaglaban niya ang relasyon namin. At nakahanda sa anuman na gawin ng ina niya. Na kahit daw ipikil siya. Basta hindi kami maghihiwalay. Masaya rin ako para sa inyo.
Mabuti naman kung ganyan. Tama naman ang sinabi niya. Bakit? Wala bang karapatan na magmahal? Anak, tatandaan mo, lahat tayo ay may karapatang magmahal, mayaman man o mahirap. Kagaya ko rin Tay. Dahil ba sa mahirap ang buhay ko, wala ba akong karapatan na magmahal? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Para kang naguguluhan, tita. May problema ba? Mabuti naman at pumunta ka dito, Iha. Gusto kong makapag-usap tayo bago ako bumalik sa Amerika. Ganun ba? Siguro, hindi na matatapos ang bakasyon ko. O kaya yung naitakdang tatagal ko dito. Kasi may tawag sa akin si Papa. Oh, ganun pala. Opo, tita. Pero ano bang problema ninyo? Tungkol kay Ronald. Oo nga pala. Wala dito si Ronald. Busy ba? Sa katunayan, lumayas siya. Ano? Bakit? Anong nangyari? Mas gusto pang lumayas kesa sundin ang gusto ko. Ano? Sinabi ko sa kanya na ikaw ang gusto ko na mapangasawa. Pero mas ginusto niya ang isang patay gutom na babae. Ha? Mas gusto niya pa na maitakwil kesa hiwalayan ang babaeng yun. Ganon po ba? Iha, binigo ako ni Ronald. Hindi niya sinunod ang gusto ko na mapangasawa. Sorry, tita, pero may ipagtatapat ako sa inyo. Ano yun, Iha? Kaya ako babalik agad sa Amerika dahil matuloy na ang kasal namin ng boyfriend ko na Canadian. Ano? Sino kaya yan? Sandali lang! Teka, parang may tumigil na kotse dyan sa harapan. Ano ba ang aming maitutulong, madam? Dito ba ang bahay ni Sheena? Ay, oo. Ako ang ama niya. Ganun ba? Ako ang mama ni Ronald. Ha? Asaan ang anak mo? Ang anak nyo o ang anak ko? Alam ko na dito sila tumira mula nang umalis doon sa bahay. Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Hindi dito nakatira ang anak nyo. Isa ka pang matanda na sinungaling. Oo, matanda na ako. At walang dahilan para magsinungaling ako. Hindi ako sinungaling tao. Kahit ganito lang ang aming buhay, madam. Kung hindi kayo naniniwala, edi pumasok kayo. Tingnan nyo dito sa loob kung narito ang anak nyo. At kung meron kayong makikitang gamit na, sige, pumunta kayo sa loob. Kung hindi nakatira dito, ibig sabihin, iba ang tinirhan nila ng anak mong ambisyosa. Ano ba ang mga sinasabi mong yan? Wala na akong ganang makipag-usap sa'yo. Ito. Oh. Ano ba yan? Kalahating milyon, lahat ito ay ibigay mo sa anak mo, ha? Kapalit ng paglayo niya sa anak ko. Believe ako sa iyo, madam, dahil napakayaman mo. Talagang mayaman ka. Dahil kaya mong bilhin ang pag-ibig at karapatan ng isang tao. Ano? Pero ito ang masasabi ko. Hindi ipinagbibili ang pag-ibig at dangal namin. Oo, mahirap nga kami, mahirap ang buhay namin. Pero kinalulungkot ko. Di ko tatanggapin yan. Dahil hindi kami nagbebenta ng pag-ibig. Ano? Nagkakamali yata kayo ng pinuntahan. Pumunta kayo sa mall. Baka sakaling may mabili kayong pag-ibig doon. Wisit kang matanda ka, ang dami mong saksak. Sasabihin ko na sa'yo, kahit isang kusing ay walang makukuha ang anak mo sa kayamanan na mamanay ng anak ko. Dahil itinakwil ko na siya. Ay, ngayon lang ako nakakita ng isang magulang. Nakagaya mo.
Buisit kang matanda. Baka masampal pa kita. Ay, nako. Ay, ano ba talaga ang totoo ng buhay ng tao? Lalo na sa ibang mayaman. Ang alam nila ay mabibili nila ang lahat sa mundong ito. Ang akala nila ay mabibili nila ang pag-ibig at karapatan ng isang tao. Alam ko na napahiya ang mayamang babae. Kung alam niyang mahiya. Nandiyan na si Sheila. Sayang at nadatnan sana niya ang ina ni Ronald. Sayang kung maaga sana kayong dumating. Naabutan niyo sana dito ang mama mo, Ronald. Ha? Pumunta dito si Mama? At ano ang sinabi niya, Itay? Ayun, nagalit dahil hindi siya nakabili. Huh. Oo, ganun na nga. Dahil ang alam niya siguro ay may nabebentang pag-ibig. Naintindihan ko, Itay. Anong ibig niyong sabihin, Itay? Makinig ka, anak. Kalahating milyong piso ang ibinabayad niya para sa pag-ibig mo para kay Ronald. Ano? Kung gano'n, ginawa na naman. Mama ang ginawa niya noon. Pero ang sabi ko sa kanya, kahit napakahirap ang buhay namin, hindi namin ibinebenta ang pag-ibig. Ako pang nahiya tuloy sa inyo, Itay. Pero ang alam ko sa mga sinabi ko sa kanya, siguradong mag-iisip at mahihiya kung mahiya siya sa mga kamali ang nagawa niya. Tapos na rin ang ating kasalanan. Oo. Pero talagang hindi pumunta ang mama mo. Hindi problema yan. Inasahan ko na yan. Mga anak, Binabati ko kayo sa inyong kasal. Sana'y sa anuman ang pagsubok na dumating sa inyo ay manatili kayong malakas ang bawat isa sa inyo. Salamat po, Itay. Salamat, Itay. Congratulations sa inyong dalawa. Thank you, friend. Salamat sa iyo, Glory. Masaya ako para sa inyo. Salamat. O sige, mga kapatid. Ninong, Ninang, pumunta na tayo doon sa pagganapan ng resepsyon. Mga anak, mag-iingat sana kayo sa pagbiyahe nyo papuntang Baguio. Salamat po, Itay. Oo, salamat sa inyo, Itay. Lalo na sa pagmamaneho mo, Ronald. Mag-ingat ka. Huwag masyadong mabilis ang pagpapatakbo mo ng kotse. Huwag kayong mag-alala, Itay. Mag-iingat talaga ako. Siyempre, kasama ko ang kahati ng puso ko. Nasaksihan ko kung gaano kasaya ang anak ko. Dahil kay Ronald. Bilib ako sa batang yun. Dahil sa katapatan niya kay Sheila. Kinaya niyang ipaglaban ang relasyon nila. Ay, at ang kanyang ina, napakatigas ng puso niya. Ay, nag-iisang anak niya si Ronald. Pero ang importante kay Ronald ay ang pag-ibig niya kaysa ang mamanahin niyang ari-arian. Napakatapat na pag-ibig para sa aking anak. Sa tanda kong ito, ngayon lang ako nakakita ng ganong ina. Ang alam ko, walang magulang na kayang itakwil ang kanyang anak. Mabuti pa kung minsan na may anak na itakwil ang magulang niya. Ay, ano pa kaya ang naghihintay na kapalaran sa mag-asawa niyo? Ano pa kaya ang darating na pagsubok sa buhay nila? Naway subaybayan sila ng Diyos at bigyan ng lakas parang maharap nila
anumang problema kanilang haharapin. Ano ang masasabi mo sa lugar na ito? Na paghanimunan natin, ha? Wala na akong masasabi pa. Salamat kung ganun. Nag-uumapaw ang saya ko. Hindi naman dahil nandito tayo sa lungsod ng Baguio na paghahanimunan natin. Kundi parang panaginip lang sa akin ang lahat. Ano? Hindi ko nga inaasahan na ako ang pipiliin mo eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nakayanan mo nang tanggapin ang pagtakwil ng mama mo sa'yo? Dahil lang sa akin? Ay, nako. Dahil mahal na mahal kita, Sinahan. Kaya nung sinabi ko sa'yo noon, kaya ko at nakanda ako. Talikuran ang kinalalagyan ko. Basta hindi ka mawala sa buhay ko. Maraming salamat, Han. Ang kayamanan ay material na bagay lang yan at pwedeng mawala yan. Pero ang tapat at malinis na pag-ibig ay walang katulad. Totoo yan, Han. I love you so much, Han. I love you. Anak, kumusta naman ang pamamasyal niyo doon sa Baguio? Itay, mabuti naman. O sige, harapin niyo ang binuo niyong pamilya. At sana naman ay wala nang darating na problema sa inyo. Opo, Itay. At may plano po si Ronald. Anong plano? Ipapaayos daw itong bahay natin. Ano? Ay, hindi naman sa ayaw ko. Pero, Anong pero? Alam ko nang ibig mong sabihin na baka may masabi ang mama ni Ronald na mukhang pera. Ganun ba? Nagagamitin ang pera niya? totoo po yan, Tay. Pero, mas mabuting kausapin niyo ang inyong manugang. Ganyan ang sinabi ni Itay, Han. Walang problema dyan. Sige. Kausapin mo ang Itay. Oo. Gusto ko lang ipakita kay mama na kaya kong tumayo sa pamagitan ng sarili kong mga paa. Oo. Pero tama naman si Itay. Baka akalain ng mama mo na tama ang hinalan mo. Na kayamanan mo lang ang habol ko. Wala naman akong hinihingi sa kanya. Sige. Makipag-usap ka na kay Itay. Oh, parang kailan lang tayo ikinasal, Sina. Mag-isang taon na ang panganay na anak natin. Oo nga. Pero hanggang ngayon, Nako, hindi pa kayo nagkaayos ni Mama. Hindi mo man lang pinasyalan. ang totoo niyan ay plano ko na pumunta tayo na kasama ang ating anak. Oo, sabi nga ni Itay yan eh. Subukan daw natin na pumunta. Baka sakali na lumamig na ang galit niya. Kung makita niya ang apo niya. Oo, at sana nga. Sige, pupunta tayo sa Sabado. Mag-isang taon na ang nakalipas mula nang umalis si Ronald. Minsan lang na pumunta dito. At dahil sa pinagalitan ko at pinaalis, ay hindi na napaligid. Siguro may anak na sila. Ay, nakakasakit na ako. Hindi na ako magtatagal. Pero hindi pwede na di ko makita ang anak bago ako mamatay. Oh, Inday, bakit ka tumawag? Ano? Dinangaan mo sa ospital ka mo? Ganun ba? At saka plano namin na pasyalan bukas. Oh, sige. Pupunta kami agad dyan. Bye. Oh. Tawagan ko si Sina. Kailangan na pumunta kami doon sa ospital. Ikaw pala ang nandito, Ronald, iho. Oo, Mama. Kasama ko si Sina at ang apo ninyo. Pero nandun sila sa kotse. Hindi sila pinapasok. Ang ibig mong sabihin, may apo na ako. Sino naman tinatanong ka ba yan? Meron na. Oh, salamat. Makikita ko pa ang apo ko bago ako mamatay.
ang ibig ninyo sabihin? Patawarin mo na ako, iho. Hindi mo lang alam na matagal na namimiss ko kayo. Pero hindi man lang niyo ako pinasyanan. Ang alam ko, Mama, kung talagang ayaw na ninyo akong makita, Uulitin ko, patawarin mo sana ako, iho. pinapatawad na kita, Mama. Noon pa. Gusto ko nang makita ang aking apo. Sige mama, punasan ko po kayo at saka kayo magpalit ha. Pagkatapos ay uminom kayo ng gamot niyo. Salamat, Sheila. At patawarin mo sana ako. Mama, Sa likod ng panglalait ko sa inyo ng itay mo, hindi ka nagtanim ng sakit sa kalooban mo. mama, At ngayon, ikaw pa ang nagsisilbi sa akin. ay walang ano man yun mama. Sige, Salamat. Ay, oo nga pala. Asan na pa ang gwapito kong apo, ha? nandun sa daddy niya. Doon sa may hardin mama. Salamat. Akala ko, hindi ko na makikita ang magiging apo ko. Ay, napakasaya ko, Sheena. Napakabuti mo. Kaya, sabi ko, na hindi nagkamali si Ronald na ikaw ang napili niya. Mama, Uulitin ko, Iha, ang humingi ng kapatawaran sa inyo. Nagkamali talaga ako. Ano man ang kalagayan ng isang tao sa buhay, ay may karapatan na magmahal. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.